Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli ang nag-iisa ninyong nagmamagandang kachismosang Kim Pao upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa dalawa. Kaya naman guys, kung isa ka sa hindi pa nakasubscribe na ko, i-click mo na po agad-agad yung subscribe button na nasa baba at pakidamay niyang notification bell lalo na kung Kim Pao's update ang inyong hanap dahil sagot na po natin yan at para kayo po ay ma-notify tuwing may bago tayong balita and chismis tungkol sa dalawa. So, eto na nga for tonight's video. Bago tayo dumako sa pinaka-topic natin ngayong gabing ito, unahin muna natin pag-usapan ang tungkol sa project ng Kim Pao na nanghihinayang po ang ibang fans kung sakasakaling teleserye ang new project ng Kim Pao na hindi ito mapopromote sa Showtime. Na may point din naman, pero wala naman po tayong magagawa na doon. Sa ganoon, ang patakaran nitong si GMA Network, di ba? Nakakalungkot lang talaga kasi si Kimi part of Showtime tapos siya mismo hindi makapag-promote ng kanya pong teleserye. So, daing po kasi ng mga fans, sana konting konsiderasyon naman para sa host mismo ng Showtime. Hindi naman po basta guest lang itong si Kim Chu kundi host siya ng Showtime na nagpapalakas sa kanilang network. Kung tutuusin ay gumanda ang takbo ng noon time nila because of Showtime. After po mawala ng TVJ's Itbulaga doon sa kanila. So, sana konting konsiderasyon. Kaso, wala po tayong magagawa doon na sabi ko nga po. Baka nakakalungkot lang kasi baka matulad na naman po noon sa Linlang na si Chang Ami ay binati lang naman si Kimi kasi number 1 ang Linlang. Kinukongratulate niya. Parang napakalaki naman po ng kasalanan niya agad-agad para warningan para pigilan po ng mga host si Chang Ami. Proud lang naman po siya kay Kimi. Pero hayaan po ninyo, bawiin na lang po natin sa ratings, lampasuhin na lang po natin ang palabas nila. Doon na lang po tayo makakaganti. At saka at the same time naman, hindi na rin kailangan naman ng Kim Pao ang tulong nila kung tutuusin. Kaya pong lampasuhin ng mga Kim Pao fans ang palabas nila. So, sa halip na wala sanang war, kung sakali man, di ba, na magtatapat nga, maging generous, sensitive yung mga fans sa kanila, hindi po lalaitin yung palabas. Pero dahil dito, na hindi pagbigyan si Kimi, tinuturing na kalaban, di kalaban na rin ang turing po ng fans sa kanila. And at the same time guys, alam niyo po ba meron ako nababasa na bitter lang din talaga ang GMA kasi pinakawala nila si Paulo. 'Di ba sa Starstruck po nagsimula si Paulo? Tapos ayun nga, hindi nila inalagaan. Tingnan niyo naman kung sino ang pinakawalan nila. Tapos ito pa yung nagpapataob, siya pa yung nagpapataob ng mga palabas nila. Kaya ganyan sila. Pero iba-iba din kasi sabi nila, malay naman daw natin this time, payagan na ang Kim Pao. Kasi si Kim Chu, malaya po niyang nabanggit ang Linlang at what's wrong with Secretary Kim after po niya sa Korea. After po niya makauwi from Korea. Nung makatanggap nga po siya sa Seoul International Drama Award bilang Outstanding Asian Star. So, binanggit nga po niya dito si Papi Paulo and binanggit niya rin ang dalawa nilang palabas na What's Wrong with Secretary Kim and Kim Pao and Linlang na kung saan panalo rin at nakakuha ng award. Ang Linlang nga po ay Best Drama Series kung hindi ako nagkakamali. Samantala, dumako naman po tayo dito sa latest update natin para po sa gabing ito. Tungkol nga po ito sa bagong water cage sa bike ni Papi Paulo. Dalawa na po ito kung papansinin po ninyo. Si Kim, wala pong battle cage sa kanyang pink bike, samantalang si Paulo, dalawa. Nung nakaraan po ay wala po, iisa lang po
yung kay Paulo na battle cage dyan, na water battle cage. Pero ngayon, dalawa na. Tapos si Kimi, yung sa kanyang bike, wala. So, anong ibig sabihin nito? Syempre, isa lang. Si Paulo po ang nagbitbit at si Paulo po ang may daladala ng water para kay Kim. Lahat talaga, no? Basta para kay Kim, gagawin lahat ni Papi Paulo. So, napaka-sweet lang po and caring ni Papi Paulo. To think na siya na lang magbibitbit ng water ni Kim Chu. Napaka maalalahanin nga naman itong si Papi Paulo. Siyempre yung bike ni Kimi, kikay-kikay, no? May nabasa po tayong komento ng fans na kung saan sabi nga niya nakakasira kasi ng pagiging aesthetic ng bagong pink bike ni Kim Chu, kaya si Papi Paulo na lang ang magpapagawa nitong water battle cage sa kanyang bike. Siya na lang po magdadala for Kimi. San pa po kayo? Even po sa mga maliliit na bagay, talagang maliliit na detalye, talagang itong si Paulo ay napaka-attentive para kay Kim Chu. Talagang ginagawa po niya even yung mga ganitong bagay na halata mong very caring at mahal niya itong si Kim Chu. Grabe nga naman yon. So, napaka-sweet gesture, napaka-maginoo ni Paulo Avellino dito. Totoo nga yung kanta at pagturo ni Paulo Avellino sa screen ng everything. Then, it's you, sabay turo sa screen. Talagang kimchi is everything po talaga for him, no? Pinatunayan niya lamang po yan dito. Promise guys, wala po nito before dyan sa bike ni Paulo. Pero bukod po kay Paulo, isa rin po sa nakakahangay ang mga fans. Grabe, no? Napakaliit po na detalye talagang nakikita po nila. Ang tatalas po ng mata nila. Ang gagaling po magsoko basta pagdating po sa Kim Pao, kay Kim and Paulo. Wala nang nakakaligtas ata sa mata ng mga to, no? And isa lang ang ibig sabihin yan, ganyan po ka-touch, ganyan po kamahala ng mga fans yung dalawa. Samantala, dahil binuking nga po kanina ni Darren si Kimi, so mukhang ang bike ride nga po nung dalawa ay sa Vermosa. Kasi ang post nga po dito, Vermosa bukas, Kim. Nako, napakaswerte naman po ng mga fans noon na nakikita po at natatimingan yung dalawa. Parang sarap pong magtambay dyan. Anyway, yun lang po ba ng update natin sa gabing ito. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.